2 Timothy chapter 3 verse 1. Magandang araw sa inyong lahat, maging sa mga nakikinig, nanonood sa ating Facebook Live. So, dangers of the last days. Tandaan po natin, nasa huling araw na tayo mga kapatid, at napakahalaga ng salitang huling araw. Bakit? Tingnan niyo po ang paalala sa sulat ni Pablo kay Timoteo. Sabi niya gano'n, sa New Living Translation po, you should know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. Tama ba? Nakikita na natin yan ngayon. Very much visible, ano? Na ang buhay ay hindi madali. Sabi ng iba, madali ang buhay ngayon. Sa ibang aspeto ng buhay, madali. Bakit? Ang dami ng instant. Ang dami na nauso na ang computer. Although we are 20 years behind compared sa West or sa US, no? Pero nandiyan na rin tayo sa mga technology. Pero yung mga karanasan ng mga tao ngayon, hindi po madali. We have to battle a lot. Marami tayong pakikipagpuno. Marami tayong pakikipagbaka na kailangang paghandaan natin. At kung hindi tayo mga anak ng Diyos, kung wala tayong relasyon sa ating Panginoon, naku po, ako na ang magsasabi sa inyo, hindi madali ang buhay. Amen? So, ang ating pong pamagat, sulat niyo po kung meron kayong ballpen, notebook, o pwede nyo rin i-type yan sa mga smartphone ninyo kung meron kayong ganoon. Living a Christian life in the last days. Paano ba tayo mabuhay bilang mananampalataya ngayong panahon na tayo ay nasa dulo na ng kapanahonan? We are in the last days. Ang tawag dito ng iba ay the end times. Pagdating po dito sa ating mga mananampalataya, may pinipili ni Pablo, although it was written 2,000 years ago, at yun ay sinulat niya kay Timothy bilang kanyang prodigy. Sabi niya gano'n, tandaan mo ito, tingnan mo ito mabuti, Timothy, na ngayon, nasa huling araw, pagdating ng panahon nako, it will be a very difficult time. Sa ibang translation po, ang very difficult time ay perilous. Perilous time. Ibig sabihin, nakaamba palagi ang panganib, nakaamba lagi ang kapahamakan ng mga tao. Especially, doon sa mga hindi mananampalataya. So, binibigyan ko po ito ng diin kasi the best life that we could ever have bilang isang mananampalataya is to be related to God. Yung meron kang connection sa Diyos, meron kang relasyon sa Panginoon. We can never achieve a peaceful life. Malabo na magkaroon tayo ng buhay na payapa at maaliwalas na pamumuhay. Liban na lang kung tayo ay may relasyon sa Panginoon. Praise God. So, living a Christian life in the last days. Napakahalaga po na alam natin ito. Dito po sa aklat na sinulat ni Santiago, kung kilala niyo po si Santiago, ay siya ay kapatid ni Jesus kay Jose at Maria. May kapatid si Jesus. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, malalaman natin babae. And during the time of Jesus, when Jesus was preaching, hindi nga siya pinapaniwalaan ng kanyang mga kapatid. They did not believe, and so Jesus Christ did not make miracles because of their lack of faith. Grabe ano, sa mismong bayan ng Panginoon, yan po si James, kapatid ni Jesus, sa kay Mary and Joseph. Now, ito pong James chapter 1, yung unang bahagi po niyan, verses 1 up to 12, binigyan niya rito ng pansin yung salitang nangyayari ngayon. Sabi niya sa verse 2, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Sa totoo lang po, ang hirap ipamuhay, yung meron kang kagalakan sa puso mo when you are undergoing troubles. Tama? Sino sa inyo magsasabi na ako ang saya ko kasi ang gulo-gulo ng buhay ko. Kaya ang dami kong problema, kaya ang saya ko ngayon. Malabo, tama? Kung sasabihin ko yun, baka may tama ka, di ba? So, this is reality. Pero ano ang sinasabi rito ni James sa kanyang sinulat, na sabi niya ganon, when troubles of any kind. Alam niyo po sa English, pag ginamit yung salitang when, magkaiba po yan pag ginamit yung salitang if.
Ang if kasi ay hindi sigurado. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. But when the word used is when, sa Tagalog ay kapag. Kasi yung if sa Tagalog ay kung. Kung. Di ba, hindi naman lagi nangyayari yun. Pero kapag, sabi ganon, kapag when troubles of any kind come your way, kapag raw ito'y dumating sa'yo, nangyari sa'yo, it is an opportunity. Isa raw itong pagkakataon for great joy. Paano mangyayari yun? It is an opportunity. Ang sabi niyang ganon. Alam niyo ba sa mga negosyante, maisingit ko lang, every crisis that comes is an opportunity for them to rise up. Yan po nagsimula ang mga negosyanteng mananago. Because of the crisis, they think of things to make a solution to the crisis. Kaya nga yung iba, problema ng tagpo yun, ano gagawin? Sa Israel, yung dagat na hindi nila mainom, gumawa sila ng desalination plant. Yung tubig alat, convert sa potable water, meron na silang supply na may inom. At sila po ang pinaka matinding supplier ng mga potable or drinking water. Sila na rin ngayon ang supplier ng pinakamaraming prutas all over the world. Bakit? They think deeply concerning the crisis. Pero puro desierto, ano pa ba pang kinabangin? O diba? So, when troubles come, it is an opportunity for a great joy. Grabe, no? So, sabi ko, oo nga, no? Pag-isipan ko nga ito kasi napakaganda. Dapat, pag Kristiyano ka, meron itong impact sa'yo. Yung nagkakaroon ka ng kaisipan na, ano kaya yun sa akin ni Santiago? Paano niya kaya naisulat yun? So, there are two things saying, the way to God, and in the book of James, your walk with God, it is the person who has find the way to God, and he will walk with God. Kapag ikaw natagpuan mo na ang daan patungo sa Panginoon, di ba sabi niya, I am the way, the truth, and the life, referring to Jesus Christ. Pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, pag ikaw ay naging anak ng Diyos, therefore, kung ikaw man ay mamumuhay, nakasama ang Diyos. Kaya, during the times na mayroong trouble, it should not affect your lifestyle being a Christian. Amen? Sir, mahirap Pastor, mahirap Brad, mahirap Ano ba ang madali? Sabi ka ng mga namamasukan, nangangamuhan. Hirap talaga ngayon. Alam nyo, kahit saan kayo pumunta, kahit anong trabaho pasukin nyo, walang trabahong madali. Yung nagsasabing madali, kahit yung mga boss, naku, pag nagkwento yan. Take it from my experience bilang may posisyon sa madalas nakakasama ako ng boss ko pag pauwi yun. Lahat ng cellphone bukas, nagmamaneho, sagot ng sagot. Dahil problema. Sabi niya, Alex, talaga maraming problema mo. Sabi ko, ikaw, may kaya ka naman mag-relax, may kaya ka naman bumili ang kakain. Sabi ko, take advantage of your opportunity na meron ka. Ako nagkumahay sa boss ko. Sabi niya, oo nga. Totoo naman. Pahirapan ka ako ang sarili mo, negosyante ka, may pera ka, kami walang ganyan na meron ka. It is an opportunity for you to enjoy life. And we cannot do it. Sabi kong gano'n. Di ba na lang nadagdagan mo ako ng sandot? Sabay hirin kayo. So anyway, ganyan tayo. Marami tayong kwento sa buhay. So paano ba ito magiging totoo? So real talk, easier said than done. Madali lang sabihin, pero hindi ito madali gawin. Pero this is humanly possible. Pag sinabing humanly possible, kaya mong gawin yan. Kaya nga sinabi dyan hindi magbibigay ang Biblia ng salita na ipagagawa sa iyo na hindi mo naman kayang gawin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon kasi napakabuti niya. Ibig sabihin sa pasikula pa lang ng sulat na ito, tinuturuan na tayo ni Santiago na this is life. This is the reality of life. Kahit mahirap, you can do it because you are a child of God. Amen? At ang kausap niya rito ay mga anak ng Diyos Naka-address ito sa atin, hindi sa hindi mananampalataya. Bakit ka mo? Hindi naman nila maintindihan. Hindi nga nila maintindihan yung inaalok mong kaligtasan Okay, so, and of course, the question could be, if you are a believer, but ganyan ka, so ito ang binibigay dito ni Santiago Because you are a believer, you should be walking with God.
Amen? Di ba tayo nagigilty dyan? Minsan po guilty ako. Sino ba ang hindi? Bakit? Tayong lahat ay prone na magkasala. Bakit? Nasa sanlibutan pa tayo, buhay pa tayo, at ang daming tukso. And there are trials na minsan ay nalulublog tayo doon pag hindi tayo nagbabantay. Kaya dahil mananampalataya tayo, marapat lang na lumakad at mamuhay tayo ng marapat sa isang mananampalataya. Kumbaga, yung buhay natin dapat akma sa atin bilang mga anak ng Diyos at tagasunod ni Kristo. Now, how do we live a Christian life in the midst of pressure and temptation? So, maraming troubles, maraming temptations, pero how can we live? Paano ba tayo maaaring mabuhay sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon natin? Kagaya niyan, dumaan tayo ng pandemic, pero dahil kayo nandito, na-survive nyo yun. Amen? Yung iba nangamatay, and millions of them died because of the pandemic. Isa sa kamag-anak namin na panganay na babae, asawa ng panganay na lalaki ay biktima. Yung mga unang biktima ng COVID, siya po yun, kasama yung ate namin na ulan ba yun, napaka-generous sa amin. Siya po yun, kaya nung nagkasakit yun, talaga iyak kami na mag-asawa, Lord. Kikiusap kami sa Panginoon, kaya lang mas marunong ang Diyos sa atin. Amen? Di natin siya pwedeng diktahan, Lord, buhayin mo siya. Sabi ng Diyos, mas marunong ka sa atin. Oras na niya. Kasi kung mapipigilan natin ang kamatayan, walang namatay. Sigurado ako dyan. Bakit? Lahat ng kamag-anak mo, yun ang sasabihin eh. Kaya good morning, kapatid. Salamat na nakatalo ka. Ayan. Purihin ang Panginoon. Ayan, meron pa bumubuhan dyan, marami pa. Yung iba kasi, nabakante dyan, mga anghel ang nakaupo dyan. Ayan, na-invite namin yan. Praise God. So, how do we live a Christian life in the midst of pressure and trouble and temptation? So, we are in the last days. Sabi nga ni Pablo kay Timothy na tandaan mo ito, Timothy, at dapat mong malaman ito pagdating ng araw na kayo ay nasa dulo na ng kapanahunan. What we call the last days. That will be a very difficult time para sa inyo. We are in the last days. So, there will be trouble in the last days. And people will be lovers of themselves. Yun po yung nakalagay doon sa verse 2. Okay, people will love only themselves and their money. Yan yung binigyan din doon. Kaya mapansin mo yung mga tao ngayon, umapatay, magkaroon lang ng pera. Tama? Hindi na natatakot. Bakit? Kasi kailangan ko magkaroon ng ganun. Those are temptations na dapat tayong mga mananampalataya ay kaya nating lagpasan yan. So, sabi dito sa New Living Translation, you should know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times for people will be loved or will love only themselves and their money. So James give an emphasis to this in his letter, and especially rito yung importance ng good deeds in the life of every believer, na bawat isa raw na mananampalataya ay kakitaan tayo ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Wala naman tayong ibang kailangan na i-please kundi ang ating Panginoon. Okay, so James mentioned trials that brings maturity. Now, nung binanggit niya po itong mga trials sa verses 1 up to 12, ang purpose po nito ay para tayo ay maging mature. Yung hindi yung maging matanda na, kundi matuto tayo sa kaparaanan ng Diyos sa ating buhay. Yung bang mabuhay tayo na mayroong natututunan sa ating Panginoon, yung bang lalo natin siyang nakikilala doon sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Kasi malaki pong problema na ang dami mo ng problemang kinarap tapos wala kang natutunan. Paulit-ulit yun ang mangyayari sa'yo. Trials always go together with temptations. Tandaan po natin yan. Okay? And so, in verse 13 up to 18, yung ang pinaka-topic natin. Kaya, introduction pa lang. Nainip na ba kayo? 3 hours tayo ngayon. Okay lang. Gutom na ako. So, how do we live life in these last days? Okay. Alam niyo po ang sitwasyon ng mga
tao na sinusulatan dito ni Santiago ay sila po yung mga mananampalataya na nag-a-undergo ng pressure because of the persecution. Alam niyo po, mapalad pa tayo dito sa Pilipinas, walang ganito. Walang umuusig sa atin. We are so free. Malayang-malaya tayo. Nung panahon nila, sino ang umuusig sa kanila? Mga Romano. Kinukulong sila. Pinapatay sila. At yung mga naunang alagad, yung 12 disciples, lahat yun nangamatay. At hindi madali ang kanilang naging kamatayan. They were cut into half. Gusto nyo ba yun? Gagawin kayong manananggal. Hahatiin yung katawan ninyo. Si Peter, nung pinatay siya, dapat ipapako sa krus. Sabi niya, wag, hindi ako karapat dapat na ipako sa krus ng kagaya kay Jesus. Ipako niyo ako sa krus na nakatiwari. Grabe, si Peter. Sobrang, humble niya. Nung natuto na siya sa Panginoon, kilala niyo naman si Peter. Pag nabasa niyo ang 4 na gospel, siya po ay napaka-impulsive. Panginoon, huwag kang mag-alala, gagawa ko kayo ng buko. Si Elias, si Moses, at ikaw. Sabi na, Panginoon, lumagay ka sa likuran mo, Satanas. Pero tinawag ka, Satanas. Grabe, napaka-impulsive niya. Pero nung natuto siya po yung gumawa dito ng kakaibang kasaysayan sa Biblia. So, and this what James is teaching them is to consider it pure joy when you face trials many times. Ano kaya yun? Magalang ka kasi ang dami yung pagdadaanan kasi sabi nga, it is an opportunity for you for great joy. Trials and pure joy does not go together. Alam naman natin yan, tama po ba? So what was James telling us here is na ang mga nangyayari sa buhay natin ay hindi marapat na magdikta sa ating mga emotional or emosyon. It should not or it should never be a measuring rod na gawin nating basihan. Kaya malungkot ako ngayon namatay yung alaga namin pusa. Ang mahal ko kasi no? Di po ba? So minsan ganun ang tao. Ba't ang lungkot mo? May namatay O sino? Hindi, alaga naming pusa. Akala mo ano. Kaya pala namatay. Kung tutusin, pag Kristiyano ka, ang pananaw mo, makakamenos ka na sa gastos. Ang mahal ng pagkain ng puso na may lahi. Okay. Ano pa? Sabi niya gano'n, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So yun po yung sinasabi niya sa 1 to 12. At dahil nga tayo ay mga mananampalataya, hindi basihan ang mga kaganapan sa buhay para tayo ay maging joyful or para hindi tayo maging joyful, but rather the joy of our salvation must be the one that should dictate our emotion. Alam niyo po, ang isang bagay na dapat nating gawing dahilan para tayo ay maging masaya, yung joy of salvation. Ligtas ka, amen? And surely pag tayo ay namatay, sa langit tayo pupunta. At habang tayo ay nabubuhay na sumusunod sa Panginoon, alam niyo po ano ang pangako ng Diyos? Ano sabi rito? Hebrews 13 verse 5, He will never leave you, He will never forsake you. Hindi ka niya pababayaan, lalo namang hindi ka niya iiwan. Minsan kasi ako lang mag-isa rito Ako lang yata nakakaranas nito. Alam niyo ba, yan din ang sinabi ng Biblia. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng nararanasan mo ngayon. But all the brothers all over the world is suffering as you are. Lahat ng mananampalataya, we all suffer dahil nga nasa end times na tayo. At sabing ganon, ang Diyos ko, hinayaan niya na maranasan mo ang troubles, ang temptation, para ano? Para ikaw ay lalong maging matibay. Hindi mo malalaman kung ikaw ay pasado kung hindi ka mag-undergo ng test. Tama, estudyante, no? Hindi mo masabi ang husay pala. Hindi ka magiging matagumpay kung wala ka namang pinagtatagumpayan. Tama? Sabi nung iba, iwas na lang ako para ano? Alam niyo po, doon niyo malalaman kung kayo ay matibay once na humarap kayo sa mga pagsubok at nalagpasan ninyo ito. Amen? Matatag na nga kayo. Bakit? Lagi po nating alalahanin at tandaan na tayo ay anak ng Diyos. At hindi tayo cheap. Hindi tayo mumurahin. We have the power within us. Sino
Sino yun? The Holy Spirit that lives in us, resides in us, and preside in us, being a child of God. Kaya hindi basihan kung ano ang nangyayari sa labas para maapektuhan tayo sa loob. So, it should not dictate our emotions. Kabaliktaran ito kapag hindi ka mananampalataya. Example, sabi ko nga kanina, ba't ang lungkot mo? Wala na kami ng girlfriend ko eh. Aba, pasalamat ka nga, maaga pa lang, iniwan ka na eh. Kaya sakit nga eh. Buti nga yan, maaga pa, hindi pa kayo kasal, iniwan ka na eh. Paano kung may kasal na kayo, may anak na kayo, saka kayo iiwan kasi may nakitang mas maganda sa'yo. Diba? Di nakilala mo na kaagad yung ugali, pasalamat ka. Eh, pagka hindi mananampalataya eh, diba? So, wala akong pambili ng sapatos eh. Kaya ang lungkot ng buhay ko. Pasalamat ka na. Yung iba, sinelas lang. Tapos yung iba, walang paa. Ikaw pinoproblema mo, sapatos. Yung iba, walang sinelas. May mas malala pa doon. Yung iba, walang paa. Matipid yun sa sinelas at sapatos. Magastos lang sa tungkol. Okay? So, buti ka nga may sinelas. Yung iba, walang paa. So, perspective as a believer is different. Kaya pagka ikaw ay mananampalataya, you have all the privileges para magdiwang, maging masaya sa buhay dahil kasama mo ang ating Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya sabi ni Paul sa Philippians 4 verse 8, sabi niya gano'n, think about these things which are above. So this is the first half of the chapter, yung sinabi rito ni Santiago. Okay? So, talking about trials, this time, about temptation ang ating pag-uusapan. Punta po tayo sa James 1, verse 13. Now, ito yan. Sabi ganun ni James sa New Living Translation, and remember, when you are being tempted, so, dito na naman yung salitang when, kapag kayo ay natutukso, o ano ang aming gagawin kapag kami ay natutukso? Ano sabi niya rito? Remember, when you are being tempted, do not say. Yun daw ang una nating gagawin. Huwag mong sabihin, tinutukso ka ng Diyos. Una, bakit? God is never tempted to do wrong. Number 2, and He never tempts anyone else. Kaya, kapag ikaw raw ay nakakaranas ng tukso, sabi niya ganon, wag mong sasabihin, tinutukso ka ng Diyos. Hindi mo nagtutukso ang Diyos. Minsan, dalawang bagay yan. Yung temptation and trials, minsan nagagamit yan ng iisa ang pinapatungkulan. Pag ginamit yung salitang temptation, ibig sabihin niya galing kay Satanas. Pero pag trials, galing sa Diyos. Tandaan po natin yan. Hindi nanunukso ang ating Panginoon. So, this is the first half. Yun sa sinulat niya verse 12. Kaya dito sa verse 13 up to 18, sabi yung ganon, when tempted, no one should say God is tempting me. Now, ginamit ulit yung salitang when. Kapag ano ibig sabihin nun? Ang tukso ay inevitable. Pag sinabing inevitable, whether you like it or not, darating at darating yan sa'yo. Mangyayari at mangyayari yan sa ayaw at sa gusto natin. Okay. So, temptation is from the devil while testing is from God. Ano ang purpose ni Satanas? Ba't ka tinutukso? To pull you down. Para hilahin ka pababa. Pero pag ang Diyos tinitest ka is to build you up. Amen? Para lalong mapaayos ang relasyon mo sa Diyos. Pero ultimately, ang goal ni Satanas, pag tinukso ka, to pull you down and to kill you. Tama? Kasi kung paano ang Panginoon ay namatay sa krus, ikinako sa krus para mabuhay ka, Satanas naman, ang intention niya is to kill you para patayin ka. Now, the devil always wanted to tempt you, to pull you down, and even ultimately to kill you. But God always wanted you to persevere. Kaya naman may mga trials, pinapayagan ng Diyos, and trials are good for you. Bakit? It leads you to maturity. Yan po ang nagiging dahilan para ikaw ay maging mature. Hallelujah. So, salamat po sa mga nanonood ngayon yan. So, you must, being a child of God, persevere when temptation
come. So, example, nakita nyo ang Panginoon sa Matthew chapter 4. Ano sabi doon? He was led by the Spirit in the desert or in the wilderness to be tempted by the devil. Ano ang maganda rito? He was led by the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang nanguna sa kanya to be tempted by whom? By the devil. Ano sabi niya? Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Alam niyo ba, pag binasa niyo Matthew chapter 3, yung sa last verse, nakalagay doon, yung confirmation ng Diyos Ama, this is my Son, whom I love. Confirmation kaagad na siya ay anak ng Diyos. Pagdating sa chapter 4, eto ang tukso, si Satanas, patunayan mo nga, anak ka talaga ng Diyos. Wala siyang dapat patunayan kay Satanas. Amen? Chapter 3, confirmation. Chapter 4, testing. Kaya ano sabi niya? Kung anak ka talaga ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato na to. Grabe ano? Yan ang tukso. Even Jesus was tempted by the devil. Ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? We are not accepted. Kung siya nga so tayo pa. Good morning, parents. Thank you for joining us. So, eto ba ano? May mga example tayo na mababasa, kagaya niya, chapter 4, verse 4 ng Matthew. It was Jesus who was tempted by the devil. Pagdating naman sa Genesis, si Joseph naman, yung kanyang mga kapatid, anong ginawa nila? They harmed Joseph. Sinaktan nila si Joseph at gusto nang patayin. Pero napagkasunduan dahil sa isang kapatid, wag, ano pakikipnabangin natin, ipapatay natin ang ating kapatid. Hulog na lang natin sa balon. Hindi rin yun masarap. Yung ihulog ka sa balon ng mga kapatid mo. Pero ito po yung ito po yung sinabi ni Joseph nung siya po ay naging prime minister na ng Egypt at nagpakilala na siya sa kanyang mga kapatid. So anong sabi ni Joseph? Nung kaharap na yung mga kapatid niya, takot na takot, kinakabahan ako. Ano kaya ang gagawin nito sa amin? Baka pagbayaran na kami, baka singilin na kami. Pero napakaganda ng sinabi ni Joseph. Genesis chapter 50 verse 20, you have intended to harm me, but God meant it for good, for the salvation of many. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Yung mga bagay ni Satanas kayang gawin ng Diyos sa ikabubuti natin lahat. Amen? Hallelujah. But the devil, ano ang kanyang ginagawa? To pull you down and even to kill you. Kaya ang Diyos, pag nakita mo yung kabutihan ng Diyos, ba't ka pa magkakasala? Ba't ka pa papayag na ikaw ay matukso? Ito ang Diyos, napakabuti sa iyo at sa akin. So the Holy Spirit led Jesus in the desert to be tempted by the devil. But Joseph said to his brothers, nung siya naman, sa kanyang pagkakataon, sabi niya ganun, you have intended to harm me, but God intended it for good. Nakabuti sa kanya. Praise God. So, whenever na mayroong temptation, magpakatatag lang tayo dahil yan ay ikabubuti natin. Hindi natin pwedeng maging sabihin na I am victorious. Wala ka namang napagtagumpay na brand. Diba? Empty lang yun yung salitang natin. So God's perspective on temptation, from God's perspective, temptation is not meant to make us sin. Sa pananaw ng Diyos, ang tukso po ay hindi upang tayo ay magkasala, but for us, or to enable us to be a conqueror or to conquer sin. Amen? Sabi nga ni Pablo you are more than conquerors. Hindi niya sinabi, you are conqueror. Higit pa kayo sa mga conqueror. Pagkatang, Lord, ako ba yun? Oo, ikaw. Ngayon, kung nag-aalangan ka, baka hindi ka anak ng Diyos. Sino dito nag-aalangan? Hindi tayo dapat mag-alangan. We must be assured of our relationship with God. So, from God's perspective, temptation is not to make us bad, but to make us good. Amen? Diba yan ang sinalubong ni Jesus o ng Panginoon doon sa Matthew chapter 25, verse 21, verse 23. Ano sabi niya doon sa mga servant, sa mga alipin? Welcome, good and faithful. Hinahanap niya sa atin maging good Christians. At ito ang binibigyan dito ng emphasis nito si James sa kanyang sulat. For us to walk as
a Christian should walk, as a child of God should walk. Now, number 3, na perspective ng Panginoon, temptations are not to weaken us, but to strengthen us. Para tayo ay palakasin. Pero ito po ang pinaka-problema. What is the biggest problem we all struggle when it comes to temptation? Tandaan po natin, alam na alam ng Diyos ang ating kakayahan, ang ating capacity. God knows our capacity, our ability, alam niya yan. So Paul in Romans chapter 7, binanggit dito na si Paul, even Paul, na sumulat ng 13 sa mga epistles, mga sulat dito sa New Testament, ano ang sabi niya? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Naging rapper siya bigla rin. Bakit po? Meron siyang struggle. Bakit? Lahat tayo ay exposed sa temptation. At walang exempted sa sino man sa atin. Sabi niya, it is not sin to be tempted, but it is a sin when you yield into temptation. Hindi po kasalanan na matukso ka. Ang kasalanan ay yung bumigay ka doon sa tukso na kinakaharap mo. Ano minsan, or kadalasan ng sarap? Ang sarap eh. Tama? Di matanggihan. Naalala ko minsan, noong nagkakantin kami sa Bulacan, kami yung operator, meron kaming kasamahan ng secretary na ang ganda, tubod ng lambing. At talaga naman sabi ko, itong babae, ito pag nagsupa ng lambing. Kulang na lang sabihin ko, lumayas ka sa taas. Isa kang tukso. Sabi ko, may niluto ako ng pansit, kaya lang may hipon, allergy siya sa hipon. Sabi ko sa kanya, uy, masarap yan ang pansit, pero merong hipon. Sabi ba naman sa akin, sir, ngayong babali naman sa akin. Buti pang hindi ko sinabi. Tapos nakanikit pa sa akin. Ay, nakakakalpo. Sabi niya, sir, diba? Kung alin yung bawal yung ang masarap. Babae magsasalita sa iyo ng ganyan. Nakadating sa iyo, tusok. Amen? Buti na lang, kinasal na. Hindi ako pumunta sa kasal niya kahit na in-invite ako. Hallelujah. So si Paul, ganyan ang struggle niya. Pag binasa niyo po sa Romans chapter 7 verses 22 and up, makikita niyo yung kanyang pagbuno. Sabi niya, yung ayaw kong gawin yun ang nagagawa ko. At yung gusto kong gawin, yun naman ang hindi ko nagagawa. And I believe that, sabi niya ganun, nothing good resides in me. Mananampalataya si Pablo, apostol nga, tapos sinabi niya yun, ano ibig sabihin nun? You and I are not exempted from temptation. Amen? Si Paul na yun eh. Yung kaninang binanggit ko, si Jesus nga, hindi exempted eh. Okay, lahat tayo ay nakikipagpuno sa kasalanan, walang accepted sa atin. At ito po ang dapat nating pakatandaan dahil walang accepted, meron pang isa, temptation is inevitable. Ang tusurok ay hindi may iwasan, darating at darating, mangyayari at mangyayari. Ibig sabihin ay sa ayaw at sa gusto mo, merong tuksong aali-aliin sa iyo. Marami tayong karanasan yan, mga lalaki, mga babae, diba? Karamihan tukso sa mga lalaki, alangan naman kapareho niya lalaki, siyempre babae. Pero hindi rin accepted yan ng mga babae. Pag nakakita ng guwapo, tall, dark, and handsome, may asawa na rin siya. Ano pa? Isa sa mabigat na tukso sa mga babae, subukan nyo isama sa kanyang department store. Pag napatitig yan sa magandang gabi, tara, ito pala naiwan na natitig. Ang ganda nung ba? Ang mahal niya. Ang ganda talaga. Pag inaayaw na, wala nang naririnig, no? Kaya ako pagka lumalabas sa mga gano'n, ang gagawin mo, automatic na yun eh. Teka, mag-aanap na ako ng mauupuan mo. Alam na niyang maiinip ako eh. Hindi ako mahilig tumingin sa mga paninda sa ano. Iba na lang, may pinuntahan ako dyan, yun lang pupuntahan ko. Other than that, lalo alam mo kung ano laman ng bulsa ko, yung budget, doon lang ako nakabase. So lahat tayo nakikipagpuno. Sabi
dito sa James chapter 1, verse 13. Remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong, and He never tempts anyone else. Okay? Kaya ibig sabihin talaga, yung word na when, talagang kapag ka, talagang darating at darating yan. Okay, now, ano pa? Tandaan po natin, temptation is always present in life. Hindi po ito nawawala. Kahit mag-pray ka araw-araw, may tukso, pagdaan pa lang. Eto nga, kwento ko lang sa inyo. Doon pa kami sa Pasig nakatira. Eto malupit. Ang ganda ng mensahe. Paglabas namin, sakay kami ng jeep pa uwi sa Sixto Antonio. Pag-upo namin, bugahan ako sa mukha ng sigarilyo ng katabi ko na may hawak na manok. Ano gagawin mo, Kristiano? Ha? Gusto ko na nga bumaba eh. Nanggigigil na nga ako eh. Kaya lang, naisip ko may iwan yung misis ko eh. Naisip ko pagbaba ko, punta ako sa likod front. Tapos, swimming sa akin. Kasi alam ko yung gagawin. Lord, tutulungan mo ako, malagpasan to. Kagagaling ko mag-preach sa Taguig, na-invite ako, church anniversary. Pag uwi namin, may nabangga. Yung sasakyan, tubig. Ano gagawin ko, Kristiano? Hindi ko naman kasalanan. Antindi, no? O gusto nyo mas malupit? Yung pamangkin ko nasa ICU, ako ang nagbabantay, hindi ang kapatid ko dahil nasa China. Eto, patawid ako ng Shaw Boulevard. Galing doon sa Pebrero, may lumusot na pulis. Dumiretso. Nasa right of way ako, hindi boom. Tanggal yung bumper niya. Tupi yung unahan ko. Hindi na umandar yung kanyang sasakyan. Tinuro pa ako at tinurutan ako ng baril. Magbabayad daw ako sa Kenya. Magkano? 20,000. Nasa ICU yung pamangkin ko. Ano gagawin ko, Kristiano? Tama? Ano gagawin nyo? Hindi siyempre kukulo ang dugo nyo kahit hindi mainit. Hindi siyempre yung tenga nyo magpapanting. Ganon-ganon. Yung ilong nyo uusok kahit hindi kayo naninigarilyo. Dahil may umapi sa'yo, tapos pulis pa man din, tapos ang lakas pa ng loob na murahin ako, Kristiano ako. Ano gagawin nyo? Naranasan nyo ganon? Those are temptations. Napilit na ipinaglalaban ko na malagpasan. Hindi madali ang buhay ng isang anak ng Diyos. Amen? Kaya ano ang ginawa ng Panginoon? When He prayed, I am asking my Father to leave you an advocate, a helper that will be with you when I leave you. John 14 verses 16 and 7. Iiwan ko sa inyo ang banal na Espiritu. Yun ang hinihingi ko sa Ama, na iwan sa inyo para may makasama kayo. So that when trouble comes, here is an advocate, here is the one that will remind you, kaya mo yan, I am with you. Amen? Binasa nyo John 14 verse 26. The Holy Spirit will remind you and teach you everything I have taught you, sabi ng Panginoon. Yun ang trabaho niya. To help us because alam niya na darating tayo sa panahon na tayo ay makakaranas ng temptation at hindi yan imposible. Hallelujah. Buti na lang may Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Woo! Hallelujah. So temptation is always present. So next time, no one would say, God is tempting me. Naalala niyo ang kasaysayan ni Adan at Eva? Noong sila ay nagkasala, kinumpronta sila ng Diyos. Una si Eva. Eva, ano itong ginawa? Pero si Adan muna, sabi niya kay Adan, ano itong ginawa mo? Ano sabi ni Adan? Itong babae, nagturo. Ang dali, mas madali nga naman magturo ka ng sisisihin kaysa ikaw ang sisihin. Tama? Tama? Dali ko. Siya eh! Ito ang malupit. Ano ang sabi niya? Itong babae ito na binigay mo. Kasalanan mo yan. Masaya na buhay ko doon. Kasama ko mga hayop.
Binigyan mo ba ako nito? Eto, naging tukso. Sinisi ang Diyos without knowing it. Tama? Ultimately, ang Diyos ang sinisisi. Hindi lang babae. Sabi niya, itong babaeng to na binigay mo. Horizontal, then vertical. Tayo, nagawa na ba natin yan? Lord naman, kung sinagot ko yung prayer ko, hindi na ako lumapit sa albularyo. Huwag na huwag yung gagawin yan. Ako mo nag-pray kayo, pagalingin anak nyo, kamag-anak nyo, sa albularyo kayo tumakbo. Huwag na kayong lumapit sa instrumento ng demonyo. Huwag kayong patukso. Amen? Hallelujah. So we pray, no answer. We pray, no answer. Eto pa. Kristiyano, anak ng Diyos, lagpas na sa kalendaryo. Lord, bigyan mo naman ako ng mapapangasawa. Yung tall, dark, yung handsome. Lord, ha? Naniniwala naman ako. Pag nag-pray ako, nakikinig ka, tama? Kasi sinabi ng Panginoon, ask and it shall be given. Yung hindi sinagot. Pray ulit. Lord, wala pa rin. Pray ulit. Wala pa rin sagot. O sige, Lord. Basta bigyan mo ako, basta lalaki. Hindi pa rin sinagot. O sige na Lord, basta kung sino dadaan yan, yun na, basta lalaki. Ito ba ang kabayo? Lalaki. Alam niya. Minsan natutokso tayo. Kahit ano na lang, kahit sino na lang. Naalala ko bro, medyo kasi kaya hindi ko naikikwento eh. Kasi meron doon sa amin kababayan na bata pa ako, dalaga na yun. Tumanda na, dalaga pa rin. Kaya ako pinangta. Hindi magkalapin. So, hindi ko gusto ng iba. Maligaw ka na kasi. Babae, maligaw ka na kasi. Di ba ginagawa yan ng iba? Yung iba lang, hindi ka pag-iligan ng babae dito. Iya, diba? So, hindi kayo yun. Wala yun dito. So, alam niyo kung anong pinaka-problema natin? Tingnan niyo po sa verse 14. Temptation comes from our desires. Ang tukso daw ay nanggagaling sa ating mga nasain or pagnanasa sa buhay natin. Ano yung mga bagay na gusto natin? Yung mga bagay na maganda tingnan, masarap kainin, masarap na magkaroon ka nito. O yan, yun yung gusto natin. Comes from our desire. Okay? Sabi niya ganon, which entice you and drag you away. Yun daw yung entice, yun yung mismong nagiging dahilan para hilahin ka at hatakin ka palapit sa Kanya, subalit palayo sa Diyos. Sabi rito, temptation comes from our desires, which entice us and drag us away. Now, ano ba yung meaning ng entice? Hindi entice, ha? Entice. Entice means it is a temptation which is in the process, no? Yan po yung proseso ng isang tukso. Now, sabi rito, the problem we face every day is the lust of the eyes, lust of the flesh, greed, and the pride of life. Yan tayo madalas na nagsisilo ng kaaway. Once we look at it and we desire to have it and then find a way to possess it, yun po ang problema. Ito pala, kapag ka natutuksuan, wala kang kapera-pera. Tapos, ang laki ng problema mo, anong papasok sa isip mo? Pag may nakita kang pagkakataon, gusto mo i-grab. Alam niyo kung ano ang problema? Yung hindi sa'yo, pinagkakainteresan mo, ang tawag diyan ay being covetous. Nagko-covet ka na. Ano sabi sa Ten Commandments? Do not covet. Hindi po do not covet. Magkaiba pa yun. No? Do not covet. Ibig sabihin, huwag mong pag-interesan ang hindi sa'yo. Eh, ginawa mo pa ng paraan para maging sa'yo. Ano nang tawag doon? Nagkasala ka na ng covetousness, nagkasala ka pa ng pagiging magna. Hindi magna kung laude, magnanakaw. Diba? So that is temptation na dapat mong malagpasan. It is because of the lust, the greed, and pride of life. Para matugunan mo, para hindi masabi na wala ba kayong kaya, hindi ba Kristiyano kayo? Tama? Tukso yun eh. Pero kaya naman natin
palagpasin. Dumaan kami dyan na ang aming kanin ay kanin lang. Ang ulam namin, natutokso na akong ulaman ng kanin din. Diba? Carb versus carb. Kaya minsan natutupso tayo, bili ka na lang ng pansit, yun na ulam mo. Carb plus carb equals sugar equals diabetes. No? Alam natin yan, no? May libro tayo yan eh. So, diyan tayo madalas na silo ng kaaway. Okay, now, tandaan po natin, ang panunukso ay galing kay Satanas, pero ang temptation, ang tukso ay galing sa ating mga pagnanasa. So, ito ang problema. When we become worried about anything, doon pumapasok ang tukso. Wala kang pera, wala kang pagkukunan, wala kang malapitan. Pag Kristiyano ka, think of things that are above. Philippians 4, verse 8. Okay. So, 1 Peter 5, verse 8. Sabi rito, maging handa kayo at mapagbantay ang Diablo, ang inyong kaaway. Ang linaw ng sinabi ni Pedro. Grabe yung salita niya. Ang tinutukoy niya, kayong mananampalataya within the church, sabi niya gano'n, maging handa kayo, be prepared. Those are steps na dapat mong gawin when we undergo temptation. Sabi niya gano'n, maging handa kayo. Number 2, mapagbantay kayo, sapagkat ang Diablo ay hindi nyo kakampi. Madalas naririnig ko yan pag gumagawa ka ng masama, kakampi mo Satanas. Narinig yan? Hindi yun tama. Bakit? Doon ka rin yan dadalhin sa impyerno. Kakampi mo ba yun? Kaaway mo yun. Kaya nilinaw ni Pedro, ang Diablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal, sa ibang translation, umaatungal, at ang ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ano ibig sabihin nun? Si Satanas, pinapanood tayo. Pinag-aaralan tayo. Inaalam niya ano ang mga kahinaan natin. Amen? Pag mahina ka sa pera, doon ka niya sisiluhin. Pag mahina ka sa babae, doon ka sisiluhin. Pag mahina ka sa iba pang mga tukso, at alam na alam yan ng Diablo, doon ka niya babantayan. Pag nakachempo yun, alam niyo ba ang leon? Bakit ginamit na metaphor na ang Diablo kagaya ng leon? Ang leon po, ito ang ginagawa niyan. Panonoodin muna yung mga hayop na, wow, ang dami kong merienda. Diba? Kahit nga elepante ang laki ng aking tanghalian ngayon. King of the jungle eh. So anong gagawin niya? Biglang maggagawa ng false attack. E di magugulat yung mga hayop. Magtatakbuhan. Yung maiwan, ayun, mahina. Mahina. Alangan naman ang habulin niya, yung mabibilis, mapapagod siya. Eto na, walang kahirap-hirap yung mahihina. Kaya pag nanghihina ka, tingin sa Diyos. Amen? Tawag sa Diyos. Huwag kung kani-kanino. Dahil prone tayo sa tukso. Prone tayo na magkasala. Iwas tayo sa ganun. Tayo po ay mga anak ng Diyos. So sabi rito, ang Diablo ang kaaway ninyo, parang liyong umuungal, aali-aligid, naghahanap. Ano ibig sabihin? Pag aali-aligid, maging aware ka, nakabantay si Satanas. Anong sagot natin? Nakabantay din ang mga anghel ng Diyos sa atin. Amen? Ang problema, nakakalimutan natin eh. May anghel pala tayo, na tayo nga pala ay anak ng Diyos. Sabi nung isang katrabaho mo, dati kong tauhan, so relax ha, pasensya na, talo na naman ako. At nung humarap sa akin, lasing. Mananampalataya, lasing. Kapatid pa niya ang nag-akay sa amin, tapos makikita kong gano'n. Sabi niya, so relax ha, pinagsusuri na to, hindi kasi lasing. Talo na naman ako. Hindi ka dapat talunan. Satan is a defeated foe. Si Satanas ay isa ng talunan na kaaway. At hindi dapat manalo sa'yo. Talunan na nga, mananalo pa sa'yo. Gaano ka nakahina, no? Amen? Kaya sabi ko sa isang post ko noon sa Facebook, do not be or do not allow yourselves to be defeated by a defeated foe. Huwag na kayo pumayag, natalunin pa kayo ng isa ng talunan. Hallelujah. Oy, good morning, Jessie.
Hallelujah. So stand firm. Sabi rito sa verse 9, 1 Peter 5 verse 9, stand firm against him and be strong in your faith. Magpakatibay ka sa iyong pananampalataya. Always look unto God. Yan po ang ating katuwang, yan po ang ating kasama, ang ating Diyos. Remember that your family of believers, ito'y sinasabi ko kanina, all over the world is going through the same kind of suffering you are. Lahat tayo dumadaan yan. Kaya pag sinabi mo, ako lang yata ganito, no. Purahin natin yan. Satan knows very well our weaknesses. Lagi siyang nakatingin sa atin, naghahanap ng tiyempo. So the devil means accuser. Tandaan po natin, the devil is accuser. Yung po ang ibig sabihin niya, pinaka-meaning. Okay, naalala niyo, panahon ni Hope, puntahan ang mga anghel sa langit. Abay, punta rin si Satanas, nagre-report. Nakita ko yung lingkod mo, si Hope. Grabe, sobrang matapat sa'yo. Pero subukan mo. Sabi niya gano'n. Sabi, lumulukot talaga si Satanas. Binibigyan pa ng instruction ang Diyos. Subukin mo. Nakunin sa kanya lahat. Ewan ko lang kung di kanyang sumpain. Ano sabi ng Diyos? Sige, kunin mo lahat. Huwag lang ang kanyang buhay. Huwag mong gagalawin ang buhay ni Hope. Kasi si Hope pinagmamalaki ng Diyos. Itong Satanas, tuso talaga. Nagre-report din sa langit. Alam niyo ba yun? Binasa niyo sa Job chapter 2. Chapter 3, makikita niyo kung ano pinagagawa ni Satanas doon. Okay. So, ganun po ang trabaho ni Satanas, accuser of brethren. O ito si Hope, sobrang tapat sa'yo. Ewan ko lang, pag kinuha mo lahat ng mayroon niya, ewan ko kung magtatapat mo sa'yo. Di nga, bumigay si Hope, yung asawa niya bumigay. Ano sabi? Hope! Mamatay ka na? Yung ko rin yung asawa niya. Mamatay ka na? Maglilingkod ka pa rin ba sa Diyos? Kinuha na nga sa'yo lahat. Ano sabi ni Hope? Ubad ako, nagmula sa tiyan ng aking ina. Ubad ako babalik sa Diyos. Meron pa dito ipinanganak na meron ng jacket. Meron pa rin itong ipinanganak, wow! Naka-Amerikana na. Wala. Lahat tayo hubad. Galing tayo sa tiyan ng ating ina na walang dalang anuman. Kaya yun ang sagot ni Hope. Now, sabi ganon, o tingnan mo tong anak mo. Kung ano naman ang ginawa niya kagabi, minsan ganon magkagutan siya na. Nakita ko yan eh. Sumpungero, accuser. Eh, ano mo, pagkaanak tayo ng Diyos, meron tayong tinatawag na advocate. Alam niyo ba ibig sabihin ng advocate? Tagapagtanggol. Attorney. Meron tayong attorney. Sino yan? Jesus Christ. Sa John 14 verses 16 and 17, ginamit din yung the same word, advocate. At yun din ang ginamit ng Panginoon na advocate dito. Okay. Revelations 12 verse 10. Basahin po natin. 12 verse 10. Ito si Satan, ito ang kanyang trabaho. Then I heard a loud voice shouting across the heavens, "It has come at last, salvation and power in the kingdom of our God and the authority of His Christ, for the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to earth, the one who accuses them before our God day and night." So referring to Satan, the accuser of brethren. Ano minsan sinasabi ng Diablo sa atin? Susubok sa iyo. Dapat pumatay. Kasala eh. Ano sabi ng Panginoon? I paid it all on the cross. Amen? 1 Peter chapter 2, sulat niyo po. Verse 24. Basahin natin. 1 Peter chapter 2, verse 24. Para mabilis tayo. Ang sabi po rito, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and alive for what is right. By His wounds, you are healed. Ano yung healing na ginawa ng Diyos bilang makasalanan? Yung ating mga kasalanan kasama ni Jesus, dala-dala sa kanyang katawan, napako sa cross. Therefore, all our sins were nailed on the cross together with Christ. Kasama ng napako sa cross. Your past sins,
your present sins, and your future sins, Jesus Christ paid it in full on the cross. Bayad na po. Kaya anong sabi niya sa 7 palabras? It is finished. It is finished. Hallelujah. Now, kaya sino ang magtatanggol sa iyo kung wala kang relasyon sa Diyos? Wala. Kawawa ka. Kaya sino ang iyong sasandalan kung wala kang connection, wala kang relasyon sa Diyos? Kaya kagabi nung kami nag-evangelize sa Inares, yung kaagad ang sinabi ko sa mga bata. Kasama ko si Kuya Ed, nag-i-intercede. Sabi ko, alam nyo ba na kung wala kayong relasyon sa Diyos, sa impyerno kayo pag kayo ay namatay? Naniniwala kayo. Ang kausap namin, ages 11, 12, 14, and 17. Andun, nasa YouTube. Pinost ko na doon sa akin. In-upload ko na sa YouTube kay IQ TV. Panoorin nyo na lamang ko. 1 minute lang yun. Pinakilala ko lang sila. Okay, so sino ang magtatanggol sa'yo? Sino ang magbabayad ng kasalanan mo? So sabi rito ng Biblia, meron tayong advocate or tagapagtanggol na hiningi ng ating Panginoon bago siya napako sa krus. Kaya kung wala kang tagapagtanggol, wala kang attorney na magtatanggol sa iyo, walang magbabayad ng kasalanan mo, ikaw ang magbabayad ng kasalanan. At doon ka magbabayad sa impyerno. Amen? Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ka naniniwala ngayon, magbasa ka. Romans 6 verse 23, Revelations 21 verse 8. All the unbelievers go to hell. So, sinasabi mo lang yan. Kaya nga sabi ko, basahin mo. Kaya kung hindi ka born again, kung wala kang relasyon sa Diyos, wala kang connection sa Diyos, ikaw ang magbabayad ng iyong mga kasalanan doon sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno, doon araw at gabi kang pahihirapan, parurusahan for all eternity. Ano pa ang inaayawan mo sa Diyos? May nilapitan kami, magnanay, tinanggihan kami. They are not rejecting us, they are rejecting the Lord. Hindi kami ang tinanggihan nila, kundi ang Diyos. Nakasulat din po yan sa Bible. Rejecting the Word of God is rejecting salvation and rejecting the Lord Jesus Christ. Ano ba ang dahilan ng mga tao ngayon? Nahihiya ako kasi baka sabihin nila, nagbago na ako. Mabuti nga, kung nagbago ka na, matutuwa naman ang Diyos sa iyo. Pati ang mga anghel sa langit, magse-celebrate. Nahihiya ka, makita ka ng mga kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo na nagbago ka na. Di po ba ganun ang iba? Nahihiya. So ngayong narinig mo ito, nagdadalawang isip ka pa ba? Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Every time you listen to a word of God and you heard a man preaching salvation, kunin mo na ang pagkakataon. Sinasabi ko ito sa inyo, lalo na yung mga nanonood dyan sa social media, dito sa Facebook, dito sa YouTube, pakinggan nyo po ito mabuti. Take every opportunity when someone is preaching the good news of salvation. Alam niyo ba kung bakit hindi mo mabitaw-bitawan ang mga bisyo mo, mga lifestyle mo? Kagagawan lahat yan ni Satanas. Ang inyong kaaway, ang ating kaaway. Lahat ng mga inaalok niya sa atin ay yung mga gusto niya na ma-enjoy natin ngayon, pero pagdurusahan natin in the future for all eternity. So, eto yan. Here's why. 2 Corinthians 11 verse 14. Satan disguises, pretends, transforms himself as an angel of light to deceive you and to blind you. 2 Corinthians 4 verse 4. At ang sabi rito, Satan, the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. So if you don't believe, you will remain blinded. You will remain being deceived by Satan. Huwag kang pumayag na hindi ka sumasampalataya para hindi ka manatiling bulag, para hindi ka manatiling magkasala. And to you, bilang mga anak ng Diyos, ang sinasabi ko, kaya mong maging matagumpay at higit pa dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
That's why we have a battle to be won every day. Satan's attack is to kill you, and that is always his intention. As James said in James 1 verse 14, pag pinalikan po natin, James 1 verse 14, yan ang sabi rito ni Santiago, temptation comes from our desires, which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful action, and when sin is allowed to grow, it gives birth to sin. So entice, temptation is a process. Ang meaning po ng entice ay kagaya po ng sino nakaranas mamingwit. Naranasan nyo? Ako nasubukan ko mamingwit sa Baghdad, sa probinsya, at doon sa pinuntahan natin, mga UFM. Anong ginagawa nyo para makahuli kayo ng isda? Lalagyan nyo ng pakwan, pandesal, na bulate, di ba? Nung nasa Baghdad kami, natatawa kami, sabi ko, ibang klase itong mga Iraqi. Niisip nila yung gusto ng mga hito, yung din gusto ng tao, kumuha ng pakwan, nilagay sa taga. Eh di walang mahuli. Eh kami nagsakripisyo pa, bumili ng manok, hiniwa-hiwa, nilagay sa hook, sa taga, sa pamingwit. Yun po ang ang tukso raw, pag dumating yan ay kagaya ng isang pain. Diba kung alam ng tao kung ano ang gustong-gusto ng isda, yun ang ilalagay niyang pamain. So nandun yung taga, katabunan ng pamain, hindi alam ng isda, nasasabit siya pag kinain yun. Nakuha natin. Kaya nahuhuli ang isda. Pero metaphor lang yan para natin maintindihan mabuti na Satanas ang ginagawa yung gustong-gusto mong makita. Papakita sa'yo. O mga lalaki, ano yung gusto-gusto nating makita? Yung mga bawal, no? Anong gagawin ni YouTube, ni Facebook? Ayan, maglilitawan dyan sa cellphone mo, na smartphone. Maraming tukso. Kaya pag hindi ka aware, pag may nakita ka, iwasan na kaagad, laktawan na kaagad yan. Kasi yan ang ginagamit ni Satanas para tuksuin tayo. Ang tawag ko dyan ay old tricks ni Satanas. Maganda tingnan. Ano yung old tricks na ginagamit ni Satanas? Yung ginamit niya kay Adan at Eva. Genesis chapter 3 verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, lust of the flesh, pleasant to the eyes, lust of the eyes, and a tree desirable to make one wise, pride of life, to impress others. Ang galing mo naman! Yan yung pride of life. Ikaw naman, pumapalakpak ang tenga. Hindi naman, pero yung tenga mo, ang laki na, pumapalakpak. Dinig doon sa labas ng gate. Hindi naman, ikaw naman, hindi ko pa nga tinodo. Ang bira, sobrang humble. No? She took it. She took the fruit and ate. Binigyan pa si husband niya. Ang sarap na, sabi ni Eva. O husband, ayan, damay-damay na to. Nalala niyo yung celebrity. Sabi, damay-damay na to. Alam niyo ba, ang tukso ay parang sugar-coated na lason. Wow, ang sarap tingnan. The hook is covered with worm as bait. Tapos yung eager desire natin, yung pagnanasa natin na gustong-gusto natin. Pag sinabing eager desire, it is an immediate gratification. Yung bang gusto mo masatisfy ka ngayon, kaya susunggaban mo kaagad. And then we make our decisions. Hindi na gumana ang ating isip. Nakalimutan na natin, anak pala ako ng Diyos. Pastor pala ako, lingkod pala ako ng Diyos. Ano ang pumasok sa isip mo? Natakpan na yung pagiging Kristiyano. Sa wakas, matitikpan ko rin. O yan, sarado na isip. Nakalimutan ang anak siya. When our mind is ruled by temptation, ano ang sunod na nangyayari? Yung ating emosyon. Masarap kasi, tama? Yan ang pinakamalaking problema natin. Pag masarap, ang hirap sa atin na tanggihan. Alam mo na masarap, pero alam mo ang kasalanan. Diba? Si Adan at Eva, alam yun.
masarap eh. Ano pa? At gustong-gusto natin. So, lustful look, sinful act, and deadly end. Pag tayo po ay natukso, yan ang mangyayari. Lust, sin, and death. Pagdating sa verse 15, sabi niya gano'n, these desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Tayo rin po ang dahilan bakit nag-grow yung kasalanan. Yan ang gusto ng Diablo, yan ang ayaw ng Diyos. Kaya madalas sinasabi ko, gusto nyo maging kagaya ni Kristo, love what He loves, hate what He hates. Amen? Kamuhian natin ang kasalanan. Mahalin natin, ibigin natin ang mga mahal ng ating Panginoon. And the last example na babanggitin ko, si David. Ano si David? Hari. Ano nangyari sa kanya? Tapos na yung oras ng sa digmaan kasi pagod na siya, umuwi, nagpapahinga, lumakyat sa rooftop. At habang naglalakad, may nakitang babae na naliligo. Siguro gumamit ng telescope. Hala, kaganda naman ni Re. Patakpin nyo ba rin si David? Kita niya, ang ganda, ang sexy. Anong ginawa? Inutusan yung tauhan niya. Dalhin nyo rito! Ano sumunod? Sinipingan ni David. Kita niyo kung gaano kabilis. Dahil may nakita ang ganda. Sarap sa pakiramdam. Ganda tingnan, natukso. Umakto. Gustong mapunuan yung emosyon, yung kagustuhan ng laman. Ano nangyari? Nagkasala. Nagkaanak siya sa asawa ng may asawa. Sabi niya kay Prophet Nathan, papatawad pa kaya na. Pinatawad ka na ng Diyos. Hindi ka na mamamatay. Pero yung anak mo, mamamatay. Fasting siya, fasting. Ayaw kumain. Mabuhay lang anak niya. Sinabi na ng Diyos, mamamatay. Kukontra ka pa ba? Kaya ba ang pigilan ng hatol ng Diyos? So yun ang nangyari. Lust of the eyes fills our mind, and the lust now controls our mind, and we forgot that we are a child of God. We forgot it is a sin. We forgot the penalty of sin, and we forgot the punishment of sin, and we forgot the goodness of God. Kung naaalala mo lang, kung pumapasok lang sa isip mo, o Panginoon, napakabuti mo, gagawin mo kaya na magkasala? Di ba hindi? Dahil alam mong hinao ka na ng Diyos sa kasalanan, dinala ka na sa kaliwanagan, iniligtas ka sa kamatayan para magkaroon ka ng buhay. Pag naisip mo yun, naalala mo yun, babalik ka ulit sa Diyos. So remember, whenever we are tempted, tingnan natin ng ating Panginoon. Matakot tayo sa Diyos. Stay away from evil, and He will never visit you. Pag kayo na mismo ang lumayo doon sa mga temptation, malalayo na kayo. Alam niyo ba kung ano ang kabaliktaran na napakinggan natin sa kanta? O tukso! Hindi yun lalayo, lalapit pa sa'yo. So, ano ang ating gagawin? Verse 17, sabi rito, whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father. James 1 verse 17, who created all the lights in the heavens, He never changes or casts a shifting shadow. He chose to give birth to us by giving us His true word, and we, out of all creation, became His prized possession. Tandaan po natin, tayo ay pinakamahalaga, pinaka-importante sa lahat ng creation ng Diyos. We have the highest value. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 16 verse 26, for what shall it profit a man to gain the whole world and loses his own soul? Or what shall be in exchange of his soul? Ano rin maipapalit niya? Kahit mapasaipa pa ang buong sanlibutan, lahat ng possession mapasaipa pa. Walang katumbas na halaga ang iyong kaluluwa. You are a prized possession. So God is so good to you, and you don't need anything that the devil offers you. Do not be deceived. Yan po yung kauna-unahan na binanggit dito ni James.
not be deceived. When tempted, remember God is so good. God remains good to us. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po nagpapasalamat kami sa iyo sa oras na ito. Salamat sa iyong salita. Salamat na nandiyan ka para turuan kami. Lead us not into temptation gaya ng tinuro mo sa mga alagad. And deliver us from all the works of the devil and from the evil one. Help us, Lord, to be victorious over sin and not to be victims of the devil. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.